Meron tayong bagong pasyente, isang Omni na exhaust fan. Walang power guys. Walang power. So saksak natin. Ayan, nakarekta na yan guys. Wala namang switch yan eh, ano. Nakasaksak na. Dinala ni customer to. Dala niya tong kaputol ng power cord. Ang gusto niya kasi dugtungan lang para magkaroon ng saksakan. Pero nung sinaksak ko, nakita naman niya, nakarekta dapat yan eh. Pag sinaksak mo, dapat aandar na siya. So sa case na yan, ayaw niya umandar. So sabihin may problema yung pinakamotor niya. Tingnan natin, buksan natin. Tara, tinatanggalan natin guys. Ayun. Tignan natin yan. So ito, malamang to, pumutok ang fuse niyan, kaya walang power. So buksan natin. Yun. Parang nandito dito. Yun. So, natin mo. Yun. Tuyo na guys, oh. Walang kalangis-langis, oh. Sigurado ito problema niyan. May fuse yan dito guys. Hanapin natin yung fuse. Ayun. Ayun yung fuse, oh. Tanggalin natin yan kasi wala ng power. Pag nag-overheat kasi puputok yung fuse. Yan. So, yan tayo mag-uumpisa. Tambay muna ha. So guys, nakita natin yung problema. Kasi binuksan ko dahil karamihan kasi pag walang power fuse. So tinesting ko yung fuse, buo naman siya, hindi siya busted. So ito nakita ko, dalawang wire na putol. Ayan, hindi ma-focus. Ayan o, dalawang pirasong wire. To, ayan o, dalawa. So try kong idudugtong to. Try ko idugtong kung magkakaroon siya ng continuity, yung power. Pag hindi kasi, ang ikli ng pagkakaputol, baka somewhere dyan yung dalawang wire kasi o. Try kong ipag-short to. Sana umubra. Sayang kasi wala tayong motor na ganito. Ibang klase kasi pang exhaust fan, bilog. Okay, standby guys. Ito po yung motor, ayan o. Sunog na yung ano talaga, ayan o. Ayan o. Sunog na. So guys, wala tayong magawa. Sira talaga yung motor, hindi na kayang gawa ng paraan. Ito o. Sobrang sa overheat to. Ayan, exhaust fan. Ayan. So meron na tayo ditong nabiling motor. Tinester ko kasi yung fuse, buo naman. Tapos ito yung nakita ko. Ito yung dalawang putol na wire to. May clean na eh. Ayan. Tapos ito na ipapalit natin. Ayan, bago rewind to. Exhaust fan kasi 3 wires lang yan eh. Kagaya ng mga ceiling fan. So guys, papalitan natin. Standby. Siyempre lalagyan natin ng thermal fuse yan. Kasi pag bumili ka ng bago, wala pang thermal fuse yan. So ito linagyan ko na para safety. Ito yung line 1, ito yung power, yung sa kuryente. So lagyan ko ng fuse dito, dumaan dito sa kabila, pinutol ko, lagyan ng fuse para bumalik ulit dito sa power. Para kung sakali mag-overheat, save yung motor, hindi siya masusunog. Okay? So guys, ito hindi ko na sa inyo pinakita. Sinalpa ko na yung motor. Ito yung luma niya. Ito yung luma niya, yung nasunog. Kinabit ko na yung motor dito bago. Wiring na natin. So guys, wiring na natin. Tatlong wire lang naman yan. Basta importante, speed 3, yung kulay pula, kakabit natin direkta sa line 1. Wala siyang kasamang wire. Ito yung sa kulay pula, yung speed 3. Mapapansin nyo, isa lang siya. Isang wire lang siya galing sa saksakan. Tapos yung sa capacitor, ito, yung kulay dilaw, isang wire lang papunta sa capacitor. Tapos yung pinaka-running ay yung kulay violet. Ito sa line 2. Ito yung kulay blue. Ito yung saksakan. Line 1, rekta sa papunta sa speed 3. Solo lang siya. Dito naman sa line 2,
sa power, papunta sa capacitor. Yan, papunta sa capacitor. Tsaka dun sa common ng motor, yung kulay green. Ito, yung kulay green yan, yung sa violet na to. Nakatap dun sa kulay green. So ayan, testingin natin. Kailangan pag tinesting natin, pag sinaksak natin ito, ang ikot nito ay counterclockwise, pabalik, pag ganyan. Hindi pwedeng pa clockwise. Lagyan natin ng tape para makita nyo. Handa natin na exhaust fan ay baliktad ang ikot. Exhaust fan ay baliktad ang ikot. Yan, saksak natin ha, para makita nyo. Ayun, kita nyo ang ikot. Pag ganon, counterclockwise, pabalik. Ganyan. Yan. Pag nagkamali kayo ng connection dun sa common at saka dun sa capacitor, ay ang ikot niyan ay clockwise. Pag ganon, mangyayari, ito kasi pabaliktad, di ba? Pabaliktad. Kaya pabaliktad, kasi nakaganyan yan yung blade. Ganyan. Kailangan ng ikot pag ganon, kasi ito yung kumakayod ng hangin, papunta dito. Ito kumakayod ng hangin. Ito guys, oh. Kailangan pag ganyan ng ikot. Yan. Pag pabaliktad, hindi siya kakamot ng ng hangin. Yan. Kasi ito mangyayari pag ganyan. Ito dapat ang kumakayod ng hangin to. So kailangan pa counterclockwise pag ganyan. Okay? So kung sakali mo magkamali kayo ng kabit, basta huwag niyo kakalimutan na yung speed tree, kasi tatlo lang ang wire ng exhaust fan para mga ceiling fan, orbit, ganyan. Tatlo lang ang wire niyan. So yung number 3, ikakabit natin direkta dun sa line 1. Dito, line 1 to sa saksakan. Yung sa line 2 naman, dito na mapupunta yung common ng electric fan ng motor. Kulay green, yun ang common. Kulay green, pupunta sa capacitor yung isa. So kaya mapapansin nyo, tatlo yung wire dito. Ito yung common ng electric fan, nakakabit yung green doon sa loob. Ito naman yung line 2 sa saksakan. Tapos yung isa nakakabit sa capacitor. Yan. So ito naman yung dilaw sa loob ng motor, yung sa capacitor niya, nakakabit naman sa kulay blue, papunta naman sa capacitor na isang piraso. Yan. So dalawa kasi wire ng capacitor. Wala naman baliktaran to, kahit na ito papunta doon, ito kaya ito papunta doon. Ang importante ito. Ito. Yung common ng motor ay dito sa line 2. Kasi pag ito na ilagay natin dito, baliktad ang ikot niyan, clockwise. So walang hangin yung ating exhaust. Baliktad kasi exhaust, kaya nga exhaust ay pahigop. Hindi kagaya ng common na electric fan, pabuga. Ayan, okay guys, satakpan na natin. Lalagyan natin ng pin para ma-assemble natin maigi. Itong kulay dilaw guys, itong green and yellow, yan yung ground. Basta sa mga electrical natin, mga appliances, pag nakita kayo ng green tsaka ay yellow na may konting green, stripe na green, grounding lang yon, grounding. Although hindi naman siya gagana dito kasi ang saksakan natin, mapapansin nyo, tatlo yung wire dito. Line 1, line 2, tapos isang green and yellow. So ang saksakan natin ay dalawa lang naman. Sa dulo, dalawa lang naman. So baliwala yan. Kung tatluhan to, gagana yung grounding. Pero kinabit na rin natin. So lumalabas, parang useless din yan. Kaya lang kinabit na natin para walang nakalaylay na wire. Balik natin ng maayos. Okay. So lagyan na natin ang LEC. Punasan muna natin ng konti. Narumihan natin. Yan. Tapos lock. Yan. Punas. Testing muna natin bago natin takpan. Ayun guys, oh. Ayan, lakas, oh. So ang hangin niyan guys, nakita nyo pag ganyan, di ba?
magkakayod ng hangin. Pag sinaksak natin ganyan, ito bubukas to, so lalabas dyan yung hangin dapat. Ayan guys, oh. Yun. Ayan, oh. Diba? Ayan, bumubukas yung window nya. Ayan. Kasi pag baliktad dyan, yung ikot, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, dito manggagaling ang hangin, papasok. So hindi siya bubukas. Diba? So ang hangin, mahina dahil dito punta rito. So walang silbi yung exhaust pag baliktad yung kabit natin ng wiring. Okay? Takpan na natin guys para ma-deliver na sa customer. Deliver to eh. Yun. Ayan. Okay na. Ayan ah. Ayan, lakas ang hangin guys oh. Ayan. Okay. Ayan guys, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking simpleng tutorial pagre-repair ng exhaust fan na walang power. So nangyari, nasira yung motor, buo yung fuse eh, pero sa sobrang init bumigay yung motor, may naputol na wire, pero napalitan na natin ang motor, kaya okay na siya, makagamit na ni customer. Ayun, God bless po sa atin lahat. Matsuki TV, bye bye.